Thank you so much, Quarantimes, for organizing this very wonderful event. Yes. For accommodating Purok 7. Yeah. Ano ba ang kwento ng Purok 7? Paano siya nabuo? Noong 2013, nung nag-decide ako maging filmmaker, nag-isip ako kung ano yung material na pwede kong i-shoot na yung mura lang. Sabi ko kasi parang, di ba pag nag-shoot kasi tayo ng short film during that time, gagastos ka ng mga 10,000 or lesser than that, di ba? So ako, nag-iisip ako ng ano kaya ang pwedeng i-shoot na parang short filmish style na parang 10,000 lang a day, ganyan-ganyan, pero full length. Ganon. So, sabi ko, para magawa ko yun, para makashoot ako. Actually, hindi naman 10,000. Siguro mga 20,000 or 30,000. So, yun yung una kong challenge kasi sabi ko sa sarili ko, gusto ko daw maging filmmaker. Pero syempre, wala namang maniniwala sa akin or wala namang pupondo sa akin. Kasi ano lang yung short ko that time na lumabas is SBAT and 123 na na short film version. So, sino naman ang mag-i-invest sa akin ng malaking pera na hindi naman ako kilala, nasa probinsya lang ako. So, sabi ko, sige, yung mga grants na like Cinemalaya, ganyan-ganyan, baka pwede ko siyang pagkasyahin if I have the material na less than 50,000, ganyan-ganyan. Eh, di ba 500,000 yung grant ng Cinemalaya nung time na yon. So sabi ko, kung may 500,000 pala, sabi ko, kayang-kayang gumawa ng isang full length. Yun yung ano ko talaga noon, yun yung mentality ko talaga noon. So sabi ko, para makapag-shoot ako ng mas murang full length, dapat yung nandito na, yung nasa environment ko lang, yung pwede kong gamitin yung bahay ko, yung community ko, yung mga resources ko na nandito lang sa abot kamay. So sabi ko, sige, ano ba yung mga ganito, ganyan? Eh, may mga pinaghalo-halo ko yung kwento ng mga tao sa paligid ng Purok 7 and yung mga personal experiences ko, personal life ko, ganyan-ganyan. Hanggang sa mabubuo ngayon yung Purok 7. Hindi siya ganun kahirap buuin, Joseph, kasi nga parang siyang nahulog sa langit. At that time, meron akong dinidevelop na ibang material na sa Baguio pa i-shoot, mga ganun. May pagka period siya, ganyan-ganyan. Ang hirap-hirap kong buuin kasi hindi naman magkakasya yung pera anyway. Pero nung nagtunganga lang ako dito ng mga ilang linggo, doon ko siya nabuo, yung Purok 7. Why would I go to Baguio, to a very far place such as Baguio at mag-shoot doon? Kung meron namang kwento na pwedeng ikwento, gamit lamang yung mga characters na nandito sa paligid ko. So, doon ako nag-umpisa. So, I decided na ang magiging first film ko or ang film na i-develop ko would be stories lang around me na pwedeng ma-shoot na sana abot budget lang siya. So, yun nga doon nagsimula yung Purok 7. So, it's more on, I wanted to shoot an affordable budget. Yeah. Yung low budget na material. If I'm not mistaken, Direk, itong Purok 7 na to, ito rin yung lugar nyo talaga, di ba? Yung as in yung address nyo sa lugar nyo, sa province nyo. Doon sa binigay mo, Direk, na mga detalye about sa Purok 7, ano pa yung mga naging challenges mo sa location na hindi mo akalain na magkakaproblema ka sa mismong lugar ninyo? Di ba? Siyempre, gamay mo na siya. Oo. In terms of location, actually wala masyado sa location kasi nakausap namin yung mga kapitbahay. Dito lang kasi yun kapitbahay namin, ganyan-ganyan. Siguro mas nagka-problema kami in terms of wala talaga. Yung pera talaga. Hindi, in terms of, ang question mo kasi is location. Kasi nga ang premise is, dahil dito lang siya nag-shoot, may struggle pa bang na-experience yamang nandito na siya. Yes. Yung location kasi nandito lang siya, yung mga taong nakakausap namin, may mga may-ari ng bahay, lupa, gano'n, andito lang siya. Pero ang naging problem namin, nung wala na kaming perang pang-transport ng mga tao or pang-hire ng mga gamit, pang-rent ng mga gamit, pang-bayad sa mga tao, ayun, pera talaga yung naging problem namin sa project na to. And kasi ganun yan parang, halimbawa, meron kaming about 8 shooting days or actually mga 10 yun Pero nung parang kalagitnaan, paubos na yung pera namin. And yung inaasahan namin na magpapasok, hindi pumapasok. So, nawalan kami ng choice on the 6th day yata or 7th day something. We had to shut down the production. And ang challenge namin noon is maghahanap kami ng additional funding for the remaining additional 2 or 3 shooting days. Going back to my problem, sino nga ang magbibigay sa akin ng pera?
'Diba? Hindi naman ako kilala. So inabot yun ng 1 month. Ngayon, ang challenge doon is yung kubo na ipinatayo namin na bahay nung binabagyo, nasisira na. Yung farm na nirent namin na lupa, sinasaka na siya. Umuulan na dito. Pagka nag-brown out, yung talaga kasunod ng ulan dito brown out. Yun. So, nung namin, pagbalik namin ng second leg, yung lupa na nirentan namin pa doon sa kubo, naararo na. Ganon. Mga ganong bagay lang. Nasira na yung bahay, yung mga ganon. So it's more on money talaga. Dahil wala kaming kilala na tutulong. Yung mga tutulong sa amin, later pa sila papasok. Well, marami din namang mga good-hearted individuals na nagbigay ng budget kaya natuloy yung additional 2 or 3 shooting days namin. Kwento ito ng mga Pilipino, lalo na yung mga family ng OFW na naiiwan dito sa Pilipinas. Kasi syempre ang layo-layo nila, naiiwan tayo, lalo na tong 2 bata na to kasi basically yung father nila nung umalis yung nanay niya, nakipag-asawa sa iba. So hindi sila magkakasama. Magkakapitbahay sila pero physically sa bahay nila, yung 2 bagets lang talaga ang nagsusurvive on their own. So and they were kids, they were young kids, and etong si Diana halimbawa is just growing up, nagdadalaga lang siya, growing infatuation with this Manila boy na nagbabakasyon doon sa probinsya. Naglalaro lang sila around. Pero there's actually a darker predicament na nangyayari sa kanila kasi may masamang nangyari, hindi magandang nangyari doon sa mother nila na OFW sa China. So parang it's about balancing their it's about struggling for balance ng kanilang childhood at saka nung pinagdadaanan na hindi naman nila dapat pagdaanan yamang mga bata sila. Mga ganun. So yun yung premise talaga niya. So how do you actually parang cherish your childhood despite the fact na may mga problemang nangyayari na out of control. Hindi mo siya control bilang isang bagets. And speaking of bata, Derek, nabanggit mo yung bata. So ang mga main cast mo talaga dito ay mga bagets din po talaga. Especially kay Migs nung time na yun is ilang taon po ba siya nun, Derek? Mga 8 years old. Yeah, 8 years old. So first time din po ba niyang umate that time or may mga projects na siya before Purok 7? That time parang second pa lang niya. Bagong actor lang din siya ng mga time na yun eh. Siguro mga pangalawa or pangatlo. Pero sige, pag-usapan pa rin natin yung mga bata. Bakit, ano yung meron sa mga kwentong bata sa'yo, Carlo? Kasi si Gasping for Air, you are about child prostitution, ganyan. And then dito sa Purok 7, mga bata pa din. Yeah, and pagdating ng baseball player, yung Sinimalaya 2021 ko, is child soldier. So, bata din siya. I don't know, nung nag-decide ako na maging filmmaker, nung nasa Baguio pa ako, or para yung second balik ko sa Baguio, parang I wanted talaga to write or make films about kids na hindi mahira kasi maikwento ang pinagdadaanan ng mga batang Pilipino. So when we look at the mainstream cinema, wala naman talagang mga materials or mga movies na magdi-discuss or magpapaliwanag or magkukwento ng mga hinaing ng mga like children stuck in prostitution or yung mga batang sundalo or even this anak ng mga OFW na may mga pinagdadaanan na hindi binibigyan ng pansin. So, yun yung mga kasi syempre una-una noon nang nagde-decide ako, gusto ko maging bosses ng mga voiceless or ng mga vulnerable. So, usually mga bata naman kasi yun kasi sila yung mga walang kalaban-laban. So, when I decided to become a filmmaker, gusto ko maging bosses ng mga batang Pilipino na hindi napapakinggan sa mainstream cinema. Ganun siya. Mm-hmm. And this is your debut film, full length. Ito yung debut ko, yung Purok 7. Yeah. Which is very personal din sa akin kasi anak ako ng
OFW. And a lot of the scenes that you're going to see in this movie are actually based on my personal experiences. Kasi dito talaga ako, yun. Kaya nga sabi ko, hindi ako masyadong mahirapan nag-develop noon kasi ang ginawa ko lang is huhugot lang ako ng mga experiences ko, personal, tsaka yung mga tao sa paligid ko. Ayan. So bilang debut film mo to, di ba? At nakita natin sa trailer ng Purok 7 kung gaano kadaming laurel. Itong Purok 7. So how was it na parang this is your debut film tapos pinuno mo na agad ng laurel yung pelikula. Pwede ka na mag-adobo para sa buong barangay. Yes. Ano ba nun? Well, nakakatuwa, no? Kasi syempre kapag ka first time filmmaker ka kasi, parang you need exposure kasi talaga. Parang hindi din kasi, sa totoo lang, Joseph, no, medyo mahirap din kasi yung journey ng film festival. Kapag ka mayroon kang pelikula at ilalaban mo yan sa mga film festival, hindi basta-basta nakakapasok kasi thousands of films yung nagsasubmit para sa 10 slots ng film festival. 10 lang kayong pipiliin, pero nasa 1,000 kayo, minsan 2,000, 3,000 pa. 'Di ba? So, parang it encouraged me a lot. Parang it gave me motivation to just actually do more films. Kasi syempre kapag una mo parang talagang sobrang kabado ka talaga na ano ba Lord, para sa akin ba to or itutuloy ko ba to? Kaya nababanggit ko minsan kina yung mga ibang estudyante. Actually, mas madali na nga gumawa ng first film Pero yung sundan mo ito, medyo ang hirap-hirap nun gawin kasi may maniniwala pa ba sa'yo, may susuporta pa sa'yo. So, yung nangyari sa akin with Purok, dahil yung dilemma ko nung una is talagang may susuporta ba sa akin even before making pa Purok 7, no? Hindi ko maiwasan yun isipin on my second film or nung nagjo-journey, nagbibiyahe yung Purok 7 ko. Iniisip ko talaga sana mapansin, sana ayun lang yung motivation ko kaya ako nag-festival actually is para malagyan ng brand, malagyan ng tatak ganyan para may pagmamalaki mo sa mga potential producers mo that your film is actually ano din siya parang ina-accept din siya, ina-accommodate din siya ng mga festivals. So parang may market ka na din somehow. So marami ang magandang journey sa akin yung film festival kasi as a first time filmmaker, 'di ba? Doon ako naka-experience mag-Europe, mag-US, Germany, Poland, kasama. Challenging kasi ako mismo ang nagsasubmit sa mga films. Although yung mga iba naman, pagka napanood na nila sa ibang festivals, invite na din sila sa festival mo. Ganun. Wala, nakakatuwa yung mga festival kasi parang affirmation siya na somebody just wants to watch your film. Ayun, bit-bit mo yung pag-uwi mo ng Pilipinas na hey, producer, meron tayong market dito sa ganito, ganyan. And they want to watch films like the films I make. Mm-hmm. Actually, direct audience perspective, yung film na yon, it's also very close to my heart kasi nga very province at sobrang makaka-relate talaga yung mga yung mga probinsyano talaga or yung mga nakatira sa province na ganong feels. May mga naman ba direct? May mga pagkakataon ba na dun mismo sa pag-shoot nyo gusto mo sana ng ibang location? Like it could have been a different location sana na nasa isip mo but because you just want to be in your comfort zone or mas nandito na yung mga resources mo and all, ano kaya yung ibang location na nasa isip mo? Just parang a tricky question. For Purok? For Purok. Like, di ba, iba't iba naman po klase ng probinsya and ang kwento nito is about province life. Ano kaya yung iba pa sanang location for Purok 7? If not Purok 7? Purok 7? Wala naman. Hindi, kasi nga, hello? Yes. Hello kasi po. nga, ang tawag dito, kasi nga bago ko paggawin yung pelikula, inuna ko na talaga yung location. So, when I wrote the script, I made it, I tailored fit it na to the existing location here. So, parang hindi ako nag-imagine ng ibang place kasi ginawa ko yung script according to dito na. Location. Nauna yung location kaysa sa artista. Ano ba yung
pinakamahalagang lesson na natutunan mo nung ginagawa tong pelikula to? Or hindi mo makalimutang experience nung ginagawa tong pelikula to? Yes. Oo. Nakahanap ka ba ng love life habang ginagawa ang Purok 7? Mga ganon. Hindi. Actually, yung pinaka-importanting natutunan ko talaga sa pinaka-importanting bagay na natutunan ko dito is that ang filmmaking is always a test of character. So, hindi pwedeng hina ka kasi mag-aano ka talaga magbibitiw ka talaga. Ang filmmaking is like a really highly stressful or ano tawag na, parang ang taas talaga ng pressure bilang isang director kasi may bit-bit kang crew ganun, and meron kang lalo na to kapag mayroon kang financer ganun, so kailangan mo mag-deliver, kailangan mong tapusin yung pelikula, ganyan, and ano mangyayari pagka naubusan ka ng gasolina in the middle of production, di ba? And yun na nga yung kinakatakot ko nung una pa lang nung bago ako mag-umpisa, alam ko na wala naman talaga magtitiwala sa akin. So paano ko siya itatawid? So nangyari nga yun nung nagkaroon ng problem with the producers, ganyan. Nawalan nga talaga ako ng gasolina. So yung kinakatakutan ko, nangyari naman talaga. Law of attraction yun. In-expect mo na daw kasi law of attraction. Yes. Law of attraction. Oo. So, ayun pero ang nag-solve din naman talaga sa akin yan, law of attraction din. I don't know where the money is going to come from, but I know it will come. Every day, naging mantra ko yun. Every day ganun talaga yung iniisip ko na wala talaga akong alam, pero maraming tumutulong sa akin yan si Shinli ever since, yung kaibigan ko si Ana, and then yung mga kabaryo ko dito. So even yung family ko tumutulong na kung nagsanla nga, hindi nyo nga alam to nagsanla nga kami ng lupa for this project for Yes, grabe yun. Totoo yun. Tapos Balit ko nag-away kayo ni Shinli sa pelikulang to, sa Purok 7. Yeah, kaya nga test of character Pag-aawayan mo talaga pag-aawayan mo mamaya yun siya pa kwentuhin nyo. Siya pa kwentuhin natin nung na yan. So talagang kakapit ka, talagang matututo kang maging malakas. Tanungin niyo si Shinli yung itong Purok 7, ang tahimik ko talaga, hindi ako palaimig, hindi ako palasigaw, ganon. Sobrang akala nga nila parang hindi matatapos kasi parang hihina-hina ganon. Pero hindi, pagka gusto mo talaga siyang gawin, ipaglalaban mo siya, ipagdadasal mo siya, hahanapan mo siya ng paraan. Yun nga yung law of attraction, lalapit at lalapit, ibibigay yun sa'yo. So, ayun tumulong sa akin na magbigay ng fund. Hindi ko nga yung kilala Parang uncle lang ng hipag ko na parang ganito lang yung nangyari. Nung nag-shoot kami dito sa baryo namin, bumisita yung uncle niyang yun doon sa bahay ng hipag ko. Tapos nakwento lang ng hipag ko. Sabi kasi ng uncle niya, ba't may nag-shoot dito, ganyan. May director pala dito sa baryo ninyo, sabi niya. Oo, uncle, bayaw ko siya, ganyan. Oo, ginagawa niya for Sinimalaya, ganyan. So, and then after nung shoot na yun, nung nawalan na kami ng pera, di wala na. After 1 month, yung uncle na yun, bumalik ulit doon sa hipag ko. Sabi niya, kumusta na yung film ng bayaw mo? Sabi pinahipag ko, uncle, wala nga kasi nagkulang sila ng pera. Naghahanap sila ngayon, 1 month na, sira na yung mga ganyan. Tapos sabi ng uncle, magkano bang kailangan niya? Sabi, o di sinabi ni hipag ko, ganito pong kailangan nila para doon sa 2-day shoot na kailangan nila. O sige. Wow. Ang sarap naman nun. Tumawag sa akin yung hipag ko. Alam mo yung ganung angkol lahat. Oo. Diba? Oo. Binigay. Pinahiram yung kailangan namin. Diba? Parang ganun lang siya. Oo, nasa Manila ako noon, hirap na hirap kami noon kung sino-sino nilalapitan namin, ganyan. Tapos yung tutulong pala, parang stranger lang din dito around. So, basta may maraming ganun maraming ganun. Kaya nga yung nag-live tayo, Ben, with Darwin, yung mga nagbibigay sa'yo minsan ng mga projects, yung mga hindi mo inaasahang tao. Kaya it's important to be nice all the time sa mga tao and maging grateful.
Amazing, amazing. Ayan, naging generous si Direk, ipakita sa inyo ang Purok 7, ang kanyang debut film, ang pinakaunang film na ginawa niya bilang isang filmmaker. At ang dahilan kung bakit siya patuloy na gumagawa ng magandang mga pelikula, it's also because I think marami kang dito, Direk, no? Marami kang hugot dito sa film na to. Parang ito yung talagang dahilan kung bakit ka nagpatuloy. Kasi parang gusto mo pa. Parang this film made you want more. Kumbaga. Tama ba, Direk? If I'm not mistaken. Correct mo naman ako, Direk. Kung mali ako, okay lang naman, Direk. Okay na yun, Ben. Ay, pero Carlo, ito nga ang tanong. Bilang ito yung debut film mo, naubusan ka pa ng gasolina, na-stress ka sa buhay. Was it worth it? Oo, sobra. Parang baptism of fire talaga siya. Hindi ako nagsisisi at all na nilaban namin yung mga... Kaya nga, sabi ko nga sa inyo actually natapos namin yung Purok 7 na ang dami naming utang. Hindi namin alam kung paano babayaran. Pero bayad? Bayad na ba? Oo, may ibang kwento na naman yon. kung sino naman ang magbabayad nun. Diyos ko, Lord. Talagang inulan talaga ako ng miracle dito sa... Ilang years to Purok pay 7. yun, Carlo? Okay na. Okay na, kahapon lang. Kahapon lang, bago kanina, transfer ko sa GCash. Kasi mag-i-interview, baka ma-issue. At saka nagbayad ako ng like a gems. Low-key promotion. Oh my God, lumalaya ka up ka na din. Kaloka ka. Oo, guys, follow me, Dodong Films. Follow me, Benedict Ramos. Asan na si Asan na Shing? si Shing? Ayan. Pero ayan, before natin kasi ito, di ba sila Carlos Dala, Naku, swerte na yan sila Carlos Dala kasi may I mean, yung budget sa na yung Gasping 1, 2, for 3. Air, yung sa May Gasping budget for na Air, yun. yung directing mo doon, di ba nilubog mo sila doon sa community? Mm-mm. Ganon. Paano naman dito sa mga bagets, dito sa nilubog Sa mo rin ba sila sa putik? Ganon. Hindi. Hindi masyado. Wala kasi Bakit? Paano? ang weird nga din ng casting namin for Purok 7. Hindi kagaya ng 1, 2, 3 na talagang parang 3 months yung casting, tapos may mga workshop, may immersion, may gano'n. Dito, yung time kasi namin sa Cinemalaya, parang wala masyadong gano'n kasi nga wala pa kami, first time naming lahat, tapos wala din naman kaming budget for that. Parang nag-reading kami once lang yata nga or twice nga lang yata. Kaya Sila ba yung first choice mo? Ha? Sila talaga yung first choice mo? Hindi. Tapos si Cristel hindi nga yun eh. May isa kaming actress noon na gusto na parang nagka-problem sa deal or something. So sino yan? Parang 2 or 3 days before the shoot. Ang isinalang namin si Cristel kasi si Cristel kilala naman ni Shing kasi naging estudyante niya sa So sabi niya nung hindi namin makuha yung isang actress, parang isabak natin si Cristel kasi for sure kayang-kaya naman niya 'yon. Nagtiwala na lang ako kay Shing. And speaking of Shing, andyan na siya. Nag-work naman hopefully. Nandiyan na si Shing. Yan, yes. Oy, kulang ang chick fresh mo ngayon. Grabe naman ka-freshan yan, Direk. Bawal mag-chick tip kasi bagong cauterize yung mukha ko. Anong part mo dito sa Anong part mo dito sa Purok 7? At ikwento mo yung narinig ko kasi may away kayo ni Carlo Bispo dito nung ginagawa ng Purok 7. Nag-start ako as producer niya dapat. Yun, producer niya pala. Yun, producer talaga. Pero syempre pagdating sa set, lahat ginagawa namin para sa kanya. Kasi si Carlo din, sa mga hindi ko nakakaalam, sobrang tahimik po niya nung 2012, nung nakilala ko siya. Dalaga pa siya nun. Demure. Very opposite of how he is now. So, yun, sabay, nung nalaman niya, napasok nga siya sa Cinemalaya, yun yung worry niya kaagad. Like, saan kami kukuha ng funding, sino yung mga tao na kukunin namin. Nung time na yun, ang network naman namin kaunti lang. Tapos nagsa-start pa lang ako nun mag-film din. So, pati yung yung pitching niya,
magkasama kaming dalawa. Tapos hindi namin alam saan yung location. Nag-trike kaming dalawa, galing Cubao. Mula talaga sa umpisa. Tapos hanggang sa, nung finally, finalist na siya, na kasama na siya doon sa 10. Nabasa ko na yung draft, tapos umiyak ako, madaling araw yun. So, uusap kami gabi-gabi kasi natutrauma nga, may nightmare siya. Tapos paulit-ulit, recurring yung dream niya na nagtitinda siya ng kidney niya. Yun si Carlo. Oo. So, para sa pelikula. Oo. Nightmare niya talaga and recurring yon. Tapos every time na may revision siya, gabi-gabi, nag-uusap kami. Hanggang inaabot kami ng umaga. Tapos yung joke nga ni Max sa akin, kasi hindi pa nag-out si Carlo noon. So sabi niya, pag may project, parang kayo ni Carlo, no? Parang mas asawa mo siya, no? Wala talaga kasi ako ibang nakakausap. More 24 hours, si Carlo yung kausap ko sa telepono kasi nasa Tarlac siya. Tapos nandito ako sa Manila. So, ayun. Tapos, ang rule lang namin, ayun, ang hirap maghanap ng pera. Sabay, lagi kaming, ang dami namin kinakausap. Tapos, yun nga, sabay kaming pinaasa. Mga ganyang eme. Until, pumunta pa kami sa Tarlac din. Tapos, yung tipong nakipag-set kami ng meeting. Hindi kami na-accommodate sa meeting. So, yung ka-meeting namin, hinabol namin sa party. Tapos, dahil ongoing yung party, hindi kami ma-accommodate. Yung meeting namin na parang 2 p.m., nakapag-meet kami 10 p.m. na. Tapos, all the time, naghihintay lang kami sa labas. Hinihintay namin lumabas siya from the party. Mga ganong things. So, until nag-decide kami a day before the shoot na hindi kami magpo-push through kung walang pera. Pero, nagsabi naman kasi na may perang darating. So, yun nga, like yung sinabi ni Carlo kanina, on the 6th day, ayun, wala kaming pera. Hindi kami makauwing Maynila kasi wala kaming pera. Tapos si Carlo, hindi kami makauwi. Tapos grabe yung struggle pala ng pelikulang ito. Oo, tapos meron pa, supposedly kasi, di ba uso yon yung kung sino-sino kayo, kayo din yung aarte in case magka-problema. Ang hindi namin na-foresee nung time na yon kasi, akala namin dahil sa Tarlac kami mag-shoot, everything will be mas mura, mas convenient. When in fact, hindi namin na-factor in dahil nga baguhan kami, malay ba namin nung time na yon. No? Gusto lang naman namin magkwento, gusto namin mag-shoot. Na lahat pala dodoble kasi out of town. So iba yung rates. And then yung transportation, even the transportation, doble yung rates. So pati yung gas, yung mga ganong things. And then, so hindi kami, tapos plus yung biglaan ako naging actor sa kanya. Kasi wala na kaming iba pakuha. Ang dami naming delays sa isang araw. On the 4th day yata. Super dami naming delays. Tapos, yung isa naming kinuha na actor from Tarlac na super okay naman. Kasi in-audition namin yun eh. In-audition namin pumunta dito sa bahay. From Tarlac, dinala ni Carlo dito sa Pasay. Tapos in-audition namin, ni-read namin kasama ng ibang actors. She was okay until nung mag-shoot na kami. Hindi niya talaga magawa. Tapos si Carlo, hindi nagsasalita. Pero yung mukha niya talaga, alam mo na hindi siya happy. Nung time na yun, 4th day na yata or 5th day na. So lahat ng actors, lahat ng crew ko, nagamit na. Like, si Karenina Haniel, na artista na ngayon, pero nag-start siya sa amin, no? Nag-continuity siya. We trained her for that. Doon, nagamit na siya. Tapos lahat ng theater actor friends ko, na syempre wala naman kaming pambayad, na tinanong ko lang din kung are you available ba to shoot? Ito lang yung kaya naming i-offer. Kung hindi nyo tatanggapin dahil masyadong mababa, okay lang, no hard feelings, but at least we offered. Ganyan. Kasi wala kaming budget, ganyan. So wala na talaga kaming makuha. On the spot, siguro mga after 5 hours ng delay, biglang nag-iisip ako, wala na kaming pera, di ba? Nag-iisip ako ng kung saan kami kukuha ng pang-lunch. Kasi yung assistant ko, si Monica, biglang mga ngalabit sa akin, Shing, wala na tayong asin. Totoo talaga yun. Shing, wala na tayong asin. Manghiram ka muna, Carlo. Habang nagdidirect si Carlo, Carlo, saan tayo pwedeng manguha ng asin? Manghiram ng asin. So, magsasabi siya. Totoo yun. Magsasabi siya ng pangalan. So, hahanapin ni Monica sa community kung sino siya para sabihin na
manghihiram po si Carlo ng asin. Grabe, Or ng grabe tawa. pala. Pero kapag napanood nila tong pelikula, mararamdaman ba nila na kasi ito nalaman nila tong mga kwento sa likod ng pelikula. Hindi. Pero masasabi niyo ba na pag napanood nila tong pelikula, hindi man lang naramdaman na nag-struggle yung buong plot? Hindi. Pero parang feeling ko hindi. Kasi maayos eh. Maayos even yung acting ko. Imaginein mo, on the spot, sabi sa akin, on the spot wala na. Tapos sabi ko, shucks, ibig sabihin, pag na-delay pa kami ng isa pang oras, mauurong lahat. Eh wala na nga kaming pera. So hinubad ko yung bag ko. Tapos sinabi ko, ako na aarte. Tapos sabi ni Carlo, sabi ko, pag na-delay pa yan, wala na tayong pera. Hindi pwede. Ako na aarte. Ako talaga yung nag-call. Tapos si Marvin Reyes, yung DOP namin, sabi niya, Be, sure ka ba? Eh, yung kulay niyo pa lang, lilitaw ka talaga. So, yung challenge kay Marvin, kasi pinaitim si Cristel. So, ang challenge kay Marvin, ang puti-puti ko, pag tinabi daw ako, sabi niya, puproblemahin ko lahat sa framing. Mag-reset out. So, ganun siya. And then, tapos kami ni Marvin, meron din kaming conflict kasi syempre nung time na yun, yung camera na pinangako ko, Diyos ko, alam mo ba, nag-start kami very idealistic. C300 dapat yung camera ni Marvin. 2-cam setup. Nauwi kami dahil wala na kami, nag-back up yung nag-pledge sa amin, nauwi kami ginamit namin yung DSLR ni Marvin. Tapos hiniram ko, personally, for second cam, yung Canon na DSLR ni Dempster Marista. Tapos, hindi niya kilala si Carlo. Sabi ko lang, may ipoproduce kasi ako for Cinemalaya, tapos wala kaming camera, hindi kaya ng budget. Sabi niya lang bigla, sige kunin mo, pa-pick up mo dito sa bahay. Ganon lang. So, hindi talaga mararamdaman ng mga tao. Tapos nung pauwi kami, yun nga, nag-pack up kami kasi wala ng pera, wala na kaming, meron naman pala, may nangako ng pera, pero hindi umabot yung pera. Pinadalhan kami ng isang malaking baboy. So, isang buong linggo, si Mayor, isang buong shooting day, baboy lahat ng ulam namin. Paggising ka ng umaga, may baboy sa labas. Tapos, sabi lang sa akin ni Carlo, Ting, tumawag kasi si Mayor. Darating ba yung pera? Kasi nangako siya ng certain amount. Hindi darating yung pera, pero may baboy sa labas. Mag-thank you kayo kay Mayor. Ano yun, may pera yun and may baboy. Okay. Parang nauna yata yung pera. So yung baboy na yun, parang dapat pera din yun. Oo. Pero parang kinonvert na lang niya to baboy na. To baboy. Baka alkansya yun, Direk, di mo lang binuksan. Ay, Kinatay namin. ang morbid mo, Benedict. Yun yung ulam namin. Minsan mechado, minsan adobo, minsan basta baboy lahat. Parang And Christmas. Oo. Tapos, nung wala na talaga kaming pera, tapos si Carlo kasi, nung time na yon hindi siya nagsasalita. So, alam mo lang na may problema, pero hindi talaga siya nagsasalita. Bukod pa doon habang nagdidirect siya, iniisip niya kung saan kukuha ng pera dahil nga nginangarag ko siya. Dahil sinasabi ko, wala ng pera, ganyan. So, imagine, parang Armalite yung bibig ko. Tapos si Carlo, tahimik lang kasi hindi siya nagsasalita. Tapos lahat ng tao, inaaway ko. Kasi pag hindi siya sumasagot, napipikon ako. So, nung umuwi kami, niyayaya namin siya kasi parang isang linggo yata namin ginulo yung yung community nila. Tapos sabi namin malulungkot siya pag uwi namin ng Manila. Ayaw niya sumama. Siguro kasi dahil mainit ang ulo ko sa kanya. Tsaka puro kuda ako ng kuda. Pag uwi namin ng Manila, ayun, nagkulong siya kasi hinahunting siya ng mga niya. Yung mga kailangan niya ng asin. So, saan kami nakatulog doon, magbabayad kami ng kuryente, yung mga ganyan. Pero para makauwi kami, super thankful kami kasi like, nag-chip in kami lahat para lang makauwi. Kasi hindi namin siya nakita Hindi namin siya na-anticipate. Kasi first time nga naman kasi na Oo, lahat saka ng yun nga, ang alam talaga namin, may papasok na pera. So, parang halimbawa yung remaining 10% mo na dapat
extra money mo, pinastos namin kasi ang alam namin the next day may darating. So, pero after that, syempre ang daming utang ni Carlo, ganyan. Tapos, dahil nga hindi siya nagsasalita, hindi niya ako sinasagot, lalo ako napikon. So, dumistansya kami sa isa't isa. Hindi kami nag-usap ng medyo matagal din. Pero Ni after Carlo? that, oo, super matagal. Hanggang LQ? kung nag-shoot kami ng May, nag-shoot ng May, parang mag-uusap, sinimalaya pa eh. July or August na yun. Pero ano yun, like yung tipong, hindi, kasi nung time na yun, after din ng shoot, may iba na akong projects. So parang hindi kami nakapag-usap after. Kasi tuloy-tuloy, may Katie the musical nun eh. Kaya yung premiere nila sa Sinimalaya, sa CCP, hindi ako nakapunta kasi may show ako sa Meralco. So pinanood ko pa rin siya, pero sa separate screening sa Greenbelt. And then after that, hindi na namin pinag-usapan. Tapos parang financially, nagkaroon ng, marami siyang utang, pero parang nagkaroon siya ng bagong guardian angel sa pangalan ni Ana. Oo, nagsanla siya ng lupa. Ay, oo. May panibagong guardian angel na pumasok sa pangalan ni Ana, na inaway ko rin. Kasi nga hindi ako kinakausap ni Carlo. So si Ana yung inaway ko, tapos inaaway din ako ni Ana. Hindi kami nag-uusap. Until, naging, parang, umokay yung Purok 7, tapos, parang hindi ko alam kung ano nangyari kay Ana at kay Carlo. Tapos, tapos after that, nung natapos yung Ana and Carlo, parang nung natapos yung buong stretch nung ano nila, nung sa project, sa post, naging okay naman kami ni Carlo. Nag-usap lang kami bigla. Tapos na-realize namin na, pelikula lang yan. Mahal niya palang isa't isa. Ganun. Oo. Diyos ko, napagkakamalan ako ng mga students niya na jowa niya ako. Kasi nga, all the time, magkasama kami. Tapos 24/7 kami magkausap. Tapos every time na may project siya, kami tayo, yun na nga, yung parang, siya yung jowa ko. I don't think mahahalata ng mga tao yung struggles nito. At ang masasabi ko lang din sa growth ni Carlo as a director, well, hindi na siya nag-yosi. Kagaya ng sa post ko, hindi na rin siya umiinom. Pero pag kailangan naming uminom, iniinom niya pa rin for me. Kasi hindi ako umiinom. So kahit di siya umiinom, pag sa akin tinatagay, iniinom niya pa rin. Mga ganong details na feeling ko hindi mabubuo pag. Tapos natuto rin kami na dati kasi hindi parang sensitive topic siya, biglang napaka-daldal kong tao, tapos siya Diyos ko, hindi makabasag pinggan, as in. Pero natuto kami na, halimbawa, natuto ako makinig, tapos natuto ako magpatapos magsalita ng tao. Kasi dati, no, that's BS, I'm gonna cut you out. Like, before ka pa makapagsalita. So, si Carlo din, nakita ko rin kung paano nga yung growth niya, like kung paano siya nagsasalita na for himself, kung paano niya tatansyahin yung kausap niya, na dati hindi, makikita mo talaga siya na, wag na lang, hindi ko papatulan. For a philo major, na sobrang daming kayang sabihin. Napakatahimik niya. Oo, kaya mo na. And anyway, yeah. So, gusto kong pasalamatan yung mga naging part ng Purok 7 noong 2013. And, kasi, syempre, kung wala sila, no, I think bayad naman lahat, no? Pero syempre hindi ganun kasi very friendly, friendship card ang ginamit ni Shidley. Siya yung bumuo kasi ng crew na yun, eh. Yes. Diba? Sana kung nanonood kayo ngayon, maraming salamat sa inyo at kayo ang sila yung nagpapogi sa akin with Purok, sila nila Shidley. Sina Marvin, hindi ko alam kung sana nandito sila. Pero kung hindi man, gusto ko magpasalamat sa kanila kasi yun talaga yung parang turning point sa life ko as a filmmaker. Dahil kung hindi nabuo yung Purok 7, parang siguro baka nag-iba na ako ng career, baka may iba na lang akong ginawa, ganun. Pero dahil naging maayos yung production ng Purok 7, yung output niya, and maganda yung reception niya sa festivals, and even sa mga local, hindi siya nag-mainstream theatrical screening, pero maganda yung naging reception niya sa mga schools, even sa mga local festivals, sa mga regional scenes. Madaming laurel po, madaming laurel. Nisip ko nga nakakasawa, no? May mga hindi pa ako mailagay kasi hindi na siya balanse pag masyado nang mali.
Hindi gano'ng mayabang, nakakaasar. Hindi naman ano, tapos tapos hindi ko nga alam noon hindi ko nga alam yung gawad, ano yung award ng Ani ng Dangal. Hindi ko nga alam na may ganun na dinedeclare mo pala yun para mabigyan ka ulit ng recognition locally, ganyan. So ang dami pa niyang mga awards na hindi ko na i-declare. Kasi nga very quiet nga ako noon, even yung mga awards noon as much as possible ayaw kong ipagmayabang So pero meron pa lang ganun, nabibigyan ka pa ng recognition. Anyway, yun, thank you so much sa mga sa mga naging part ng Purok 7, and sana ay magkatrabaho pa tayong muli, like sina Shing, nandiyan naman sila, and si Marvin, si Top, si Direct Top na syempre director na din ngayon. Sila masaya kasi yung group na yun narinig niyo naman yung kwento ni Angeli, no, dahil naging part siya nito. Talagang community talaga siya. So I think mas yun ang nag-reflect doon sa pelikula, yung relationship ng mga tao, yung community ng crew na nabuo. Yun yung mas mararamdaman mo doon sa pelikula rather than yung mga stress or yung mga away-awayan. Hindi mo naman yun talaga yung makikita doon. So, yun. Pero takot na takot si Miss A nung dinadala niyo siya doon sa location para niyo daw siyang kikidnapin. Oo nga, kawawa sila kasi wala silang standby area, walang tent, walang mga ganon. So, naalala ko si Angeli tsaka si Arnold na natutulog lang doon sa kama nung mga kung kani-kaninong kama sa ilalim ng sampalok, mga ganun lang. Oh my God, sabi ko. Tapos wala pang material. Naalala mo, Shing, si Arnold, wala tayong, di ba, syempre maabot pa tayo ng madaling araw, no, na pag-shoot, no? Tapos wala pa lang tinapay. Alam mo kung ano yung kinakain ni Arnold, nakita ko sa kusina, yung malamig na tilapia. Di ba lang pinainit? Sabi ko, wala po tayong tinapay. Sabi ko, direct, wala po tayong tinapay. Grabe. Tsaka yung accommodations natin, 'di ba? Nagdala kami ng kami ni Max noon, may tent kami sa labas ng bahay ni Carlo. Tapos yung mga crew, tabi-tabi kami, may dala kaming camping bed. Ay, yung mattress na niro-roll, yung pang-camp. Yung binili namin sa Divisoria. Tapos dahil nagpapaka-earth friendly kami noon at para makatipid. Yung pagkain talaga namin, nakabaunan, naka-lunchbox. Kasi ayaw namin mag-styro. May lunchbox. Naka-lunchbox siya. Oo. Tapos lahat yun, kukolektahin ni Monica Baldemore, na first time din na mag-PM noon, di ba? Si Monica, sinagarit. Oh my God. Tapos papahugasan niya yung lahat. So doon sa bahay ni Carlo, merong malaking batya. Tapos doon naghuhugas pati si Monica. Tapos wala kaming masyadong parang service, tricycle lang yata, no? May isang tricycle lang. Kung sinong available dito. Ayun pala isa kong natutunan sa Purok 7, Joseph, Ben, no? Mag-tricycle. Sinasabi ko naman sa inyo na sa paggawa ng pelikula, actually yung mga recognition, yung mga awards, makakalimutan mo nga yan Ang hindi mo makakalimutan talaga kung paano ka nakikipagtrabaho sa mga tao. Yung friendship, yung relationship, yung community na nabuo nung ginagawa yung pelikula mo. Yung love ng crew sa isa't isa. Basta nung mga latter part, ang masungit lang talaga ako at si Carlo. Siya, masungit siya sa akin. Oo, ako yung kontrabida sa lahat. Lahat ng away ko. Tapos mainit ulo ko kay Carlo. So mainit din ulo niya sa akin. Pero everybody else, like, pag halimbawa, si Salve, yung makeup artist, like super, umarte din siya doon. Diyos ko, yung crowd, yung opening scene, Diyos ko, malaman-laman ko, si Salve, papasok, may daladalang mga soft drinks, tsaka mga, chichirya. Pinapakain niya yung sahod niya. Yung sahod niya, pinambili niya ng soft drinks sa crowd, tsaka sa crew. Taray. Community talaga. Oo. My God, ang dami pang kwento. Meron pa yung nag-walk out si Marvin kasi yung breakfast namin is lugaw. Nag-walk out si Marvin kasi lugaw. Tapos, the next day, sabi niya, wala na ba tayong ibang ulam? Baboy na lang lahat.
Thank you so much for staying with us here. And sana supportahan natin yung mga projects nila Ben, ni Direk Shing, and even Quarantine, sina Joseph. Para rin po natin yung Purok 7. Sana po magustuhan ninyo. And kung magustuhan po ninyo, pakishare na lang din natin sa mga kaibigan natin, sa family natin. And yun po, supportahan po natin ang pelikulang Pilipino, mga projects natin ngayong Quarantines. And magtulungan po tayo. Tayo-tayo lang po ito. Maraming salamat po sa inyong oras at tawid po tayo sa Rough Road Production sa YouTube and sabay-sabay po natin panoorin ang Purok 7. Thank you so much. Thanks so much, Quarantines, Joseph, Jerome, and team, the team behind Quarantines. I love you Babalik ako all. mga ka-chicken someday soon. Yes, kung may episode pa tayong maisip, kasi Diyos ko, 1 taon na po tayo dito sa Quarantine. Anniversary na. Gusto na ng content. Oo. Pero panoorin nyo sa YouTube yung Purok 7, wag pong i-download at Yeah. i-react sa Facebook for the shares and likes or Oo. whatsoever. Yes. At magko-close tayo na ipi-play natin yung trailer ng 2013 at 2017 version. Pero again, maraming salamat sa lahat ng manonood dito sa Quarantines. Panoorin niyo po yung Purok 7 sa YouTube. Mag-post kayo ng comment doon para sendan kayo ni Carlo ng merch. Meron pa daw mga XL size t-shirts ang Purok 7. Maganda yung Sagot niyo na lang daw yung shipping fee. Wag naman. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, guys. Bye, Direk. Bye. Oo. Yung link, nandun sa yung link Facebook nasa ko. Facebook, nakapin yung comment. Oo, Yes. oo. Thank Rough you. Road Production. Good night mga ka-chicken. See you Good later. night, Ma'am Courageous. Julian, gusto mo pumunta ng area? Tay, bakit hindi na po kayo dito nakatira? Diana, balita sa nanay mo. Teka lang. Bakit ganyan ka makangiti? Anong ngiti? Diana, tsaka na pala? Gwapo niya, no? Naman. Magpalamig ka muna, oh. Mahal mo siya. Sharing, may pasalubong din pala kami para sa'yo. Grabe, na-miss ko to ah. Salamat ah. Diana, balita sa nanay mo. Tay, bakit hindi na po kayo dito nakatira? Bago tayo magsama, wala na kami ng nanay nila. Nag-abroad siya. Ano ka nalaman mo dun? Ang iniisip kasi ng mga tao, ako ang dahilan kung bakit nagaganyan ang buhay nila. Kailan ba daw siya uuwi? Sabi sa TV, papatayin daw siya.